Maganda at mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Kabanata 36 ng Aklat ng Genesis. At tayo po muli ay dumulog at manalangin sa ating Diyos na buhay. Lord, patawad po sa aming mga pagkukulang. Dalangin po namin, Panginoon, pakalinisin mo ang aming puso at aming kaisipan, Panginoon, na sa aming pagninilay-nilay, Lord, malayang makakilos ang iyong banal na Espiritu upang kami turuan, itama, ituwid, at hubugin, Panginoon, tungo sa buhay na may kabanalan. Lord, samahan niyo po kami, kayo ang mapapurihan at maging tungtungan namin ng mga salita mo, Panginoon, upang maging mas malapit kami sa iyo. Salamat, Lord, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, verse 1, ito po ang sinasabi. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Esau na tinatawag ding Edom. Ang napangasawa niya ay mga Kananeya. Si Ada, anak ni Elon na Hiteo, si Aholibama, anak ni Ana at apo ni Zibeon na Havita, at si Basimat na anak naman ni Ismael at kapatid ni Bayot. Ang anak ni Esau kay Ada ay si Eliphaz, kay Basimat ay si Reuel, at kay Aholibama ay sina Jeus, Jalam at Korah. Silang lahat ay ipinanganak sa Kanaan. So, mapapansin po natin, no, na ang Edomita ay nagbuhat po sa lahi po ni Esau. Si Esau ay natatandaan natin, siya yung kakambal ni Jacob na anak po ni Isaac. Alam din po natin, na yung pag-aasawa po ni Esau sa mga anak ng mga Kanaanite ay isang nagdulot ng kapighatian sa puso ng kanyang mga magulang. At dito, makikita po natin, na talagang nagdamdam si Rebecca at si Isaac sa pag-aasawa po ni Esau, no, sa mga lahing ayaw nilang mapangasawa ng kanilang mga anak. Ayan. So, dito po, sabi sa verse 6, ng ibang bayan si Esau kasama ang kanyang mga asawa, mga anak, mga tauhan, pati ang mga hayop, at ang lahat ng ari-arian ng kanya ay kanyang dinala. Iniwan niya si Jacob or si Jacob sa Kanaan sapagkat ang lupaing ito hindi na sapat sa kanilang mga kawan. Siya nanirahan si Esau. So dito makikita po natin, pareho silang mayaman, no? Pero magkaiba po yung blessing na buhat sa Panginoon at blessing na buhat sa lakas. Though naniniwala naman tayo na hindi man magkaiba man yung uri ng blessing sa kanila, makikita po natin na pareho silang pinagpala sa magkaiba nga lamang pong pananaw at larangan. At kung mapapansin po natin, yung salitang hindi na sapat yung Kanaan para sa kanila dahil sa sobrang dami ng kanilang mga ari-arian. Dito po makikita din natin na pareho silang pinagpala ng Panginoon materially, no? Si Jacob at si Esau pareho silang pinagyaman ng Panginoon sa material na bagay. Pero makikita po natin si Esau ay gracious siya sa material na bagay din naman, no? Kaya kung mapapansin natin dito, di ba makikita din natin kay Esau, sabi niya talaga dito na siya ay umalis, no? Sabi niya dito, umalis si Esau ng ibang bayan, si Esau kasama ang kanyang mga asawa, mga anak, tauhan, pati ang hayop at lahat ng ari-arian ay kanyang dinala. Kasi hindi na sapat sa kanila sa kanilang mga kawan, no? So dito makikita po natin talaga din na both of them are blessed in terms of material. So verse 9 po, ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Esau, ang pinagmulan ng mga Edomita sa kaburulan ng Shir. Si Eliphaz, anak kay Ada, at si Reuel kay Basimat. Ang mga anak naman ni Eliphaz ay sina Teman, Omar, Zepho, Gatam at Kenas. At si Amalek ang naging anak ni Eliphaz kay Timna. Sila ang mga apo ni Esau kay Ada. Ito naman ang mga apo ni Esau kay Reuel na anak ni Basimat, Nahat, Zerah, Shama at Miza. Okay? So, ang mga anak ni Esau kay Aholibama na anak ni Ana at apo ni Zibeon ay sina Jeus, Jalam at
Korah. Okay? So, makikita po natin sa Biblia po, yung Edom or Edomites ay nabanggit ng 130 ulit sa Biblia. At sila yung mga grupo na mahalagang papel, no? Sila yung mga importanteng kapitbahay ng Israel. Ayan. So makikita po natin yan sa mga susunod. Itong mga Edomita na to, ito yung lahi na kung saan ay hindi nagpahintulot na magpadaan sa mga Israelita buhat doon sa kanilang pagkaalipin, no? Galing so nasa wilderness sila from Egypt, then pupunta sila sa promised land. So ito po sa time na ni Moses, ito makikita natin to sa time ni Moses sa Book of Numbers. Makikita po natin na itong Edomita, ito yung mga lahi na hindi nagpadaan sa mga Israelita papunta doon sa promised land. So, meron silang mahalagang papel na ginagampanan sa story ng Israel patungo sa promised land. At yan po ay makikita natin sa mga susunod na pagbabasa natin na kumbaga itong Edomita na to, sila yung naging source ng matinding discouragement, no, ng buong nasyon ng Israel dahil po dun sa bagay na hindi nila pinahintulutang makaraan itong mga Israelita patungo doon sa promised land. So marami po tayong matututunan patungkol sa buhay ng mga Edomita, pero dahil wala pa naman siya dito sa story natin, so hindi ko pa siya itatakel para hindi naman din tayo ma-out of topic. Ano po? So mag-focus muna tayo ngayon dito. So sabi dyan, ang Edomita or sina Saul ay nanirahan sila sa Seir. Okay, sabi sa verse 15 to 16, ito ang mga pinuno sa lahi ni Esau. Yan, si Teman, Omar, Zepho at Kenas, Korah, Gatam at Amalek. Mga anak ni Eliphaz na kanyang panganay at apo ni Ada. Sila'y naging pinuno sa lupain ng Edom. Naging mga pinuno rin sa lupain ng Edom sina Nahat, Zerah, Shama at Miza sa mga anak ni Reuel. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat. Sila Jeus, Jalam at Korah ang naging pinuno sa mga anak ni Esau kay Aholibama na anak ni Ana. Ang lahat ng mga liping ito ay nagmula sa lahi ni Esau. So dito po makikita din natin ano po yung meron din silang leadership. Yan. So makikita po natin. At makikita rin po natin no, na sa kabila ng hindi nakuha ni Esau yung blessings, same dun sa nakuha ni Jacob, makikita po natin na yung standard ng family, no? Makikita nating maganda at successful din yung family ni Esau. Kung saan nakita po natin na halos lahat sila or karamihan sa kanyang mga anak at apo ay nagkaroon din sila ng mga matataas na posisyon. Subalit sa 81 mga pangalan na naitala sa lahi ni Esau, may dalawang pangalan dito na makikita natin na mayroong mabigat na may mabigat silang kinampanan. Like for example, yung Esau first generation, si Reuel, no? Ang ibig sabihin ng Reuel ay friend of God. And si Jeush na ang ibig sabihin ay Lord helps, no? So, ibig sabihin, sa dami po ng kanyang mga angkan, no? Yung angkan ni Esau, merong dalawa doon na pangalan na nakakakuha ng atensyon, no? At iyon po ay may connection doon sa promise ng ating Panginoon. Samantala, meron naman ding isa, no, yung name na Amalek, na itong Amalek na ito ay anak siya ni Timna, no? So si Amalek po ang tatay ng mga Amalekites, no? Amalekita. Ito yung pinakamatinding kaaway ng Israel sa kanilang pagbabalik doon sa promised land. So, matindi lang, no? Kasi dito natin makikita na though merong
mga names na nag-rise up na makikita natin na nandoon, nakapaloob siya dun sa promise ng Panginoon. Pero may isa naman ding name dito na magiging isang matindi at mahigpit na kalaban ng lahi ni Jacob or ng lahi ng Israel. Okay. So, sa verse 20, ito ang lahi ni Seir. Yan. Ito ang mga anak ni Seir, ang Horeo, Lotan, Sobal, Zebion, Ana, Deshon, Ezer, at Dizan. Sila ang mga pinuno ng mga Horeo na unang nanirahan sa lupain ng Edom. Ang mga anak ni Lotan ay sina Hori at Heman. Si Timna ay kapatid na babae ni Lotan. Ito naman ang mga anak ni Sobal, Alvan, Manahat, Ebal, Zepho, at Onam. Ang kay Zebion naman ay sina Aya at Ana. Si Ana ang siyang nakatuklas ng mainit na bukal sa ilang samantalang inaalagaan ang mga asno ng kanyang ama. Ang mga anak ni Ana ay si Dishon at ang kapatid nitong babae na si Aholibama. Ang mga anak naman ni Dishon ay sina Hemdan, Esban, Itran at Keran. Yan, sina Bilhan, Zaavan at Akan ang mga anak naman ni Ezer. At ang kay Disan at Sinahus at Aran. Ito ang mga pinuno ng mga Horeo sa lupain ng Seir ayon sa kanilang angkan. Lotan, Sobal, Zibion, Ana, Dishon, Ezer at Disan. Ayan, so verse 31, ito naman ang mga naging hari sa lupain ng Edom bago nagkaroon ng haring Israelita. Okay, si Beta ang anak ni Beor at ay naghari sa lungsod ng Dinaba. Okay, pagkamatay niya, pumalit si Jobab na anak ni Zera na taga Bosra. Nang mamatay naman si Jobab, pumalit si Hosam na Temaneo. Namatay si Hosam at humalili naman si Hadad, okay, anak ni Bedad na tumalo sa mga Medianita sa lupain ng Moab. Avit ang tawag sa kanyang lungsod. Pagkamatay ni Hadad, siya ay pinalitan ni Samla na taga Masreka. Si Saul naman, namang taga Rehoboth sa Euphrates, ang sumunod na namahala pagkamatay ni Samla. So, dito po makikita natin, no, yung mga hari or naging hari sa lahi ng mga Edomita or anak ni Esau. Okay, verse 38, pagkamatay ni Saul, ay naghari si Baal-Hanan na anak ni Akbor. Pagkamatay ni Baal-Hanan, pumalit si Hadar. Ang pangalan ng lungsod niya ay Pau. Si Mehetabel na anak ni Matred at apo ni Misahab ang kanyang asawa. Ito ang mga liping nagmula kay Esau ayon sa kanilang tirahan: Timna, Alva, Jetet, Aholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibzar, Magdiel at Iram. Ito ang mga bansa ng Edom ayon sa kanilang tirahan. Si Esau ang ninuno ng mga Edomita. So, makikita po natin dito yung political power, no? Merong political power yung lahi ni Esau. Pero ganun pa man, alam natin yung political power ay hindi natin kailanman maipapantay sa God's power. No po? So, kaya makikita natin sa verse 31, nandito na yung mga king bago pa nagkaroon ng king ang Israelita. So, talagang makikita po natin na talagang yung leadership ay meron din na nakuha doon sa lahi ni Esau. Alam niyo po ba nang sinulat yung genealogy ni Esau, kung saan nagkaroon na siya ng mga apo or anak na mga naging hari, ang Israelita naman ay nandoon pa sila sa pagiging isang ordinaryong tao. No, nandun pa lang sila sa pagiging isang shepherd o pastol, no? Samantalang ang Edom or yung lahi ni Esau ay talagang blessed na sila, no? Samantalang ang Israel naman
ay under pa sila sa pagkaalipin. So, dito po natin makikita na may tamang panahon sa kung ito yung panahon ng kapatid mo, hindi ibig sabihin na hindi ka nagpa-prosper ngayon is mas bless siya sa'yo, no? O kaya naman, kung ikaw naman yung nag-e-enjoy sa blessing ngayon at yung kapatid mo hindi ibig sabihin na mas bless or mas pabor ang Diyos sa'yo. So, lagi po nating tatandaan na there is a certain time talaga ng blessing Lord. Kaya nga sabi natin, 'di ba, yung lagi nating si Ate Rose lagi yung sinasabi yung verse na nakatala sa Bible. Ang sabi doon, He makes all things beautiful in His time. Maaring ito yung time na feeling mo, this is the perfect time for me to be blessed. Pero hindi ito yung time na sa tingin ng Panginoon ay dapat kang mapagpala, no? Kasi pwedeng ready ka sa tingin mo, pero ang totoo, pag nasa iyo na yung blessing is, hindi mo naman talaga siya ma-enjoy. Sa halip, mawawaldas mo siya or masasayang. Kaya naman talaga, yung blessing talaga, dumadating siya sa ating buhay in God's perfect timing, kung saan ma-enjoy natin siya at mas mapapangalagaan natin siya. So, dito makikita po natin yan sa buhay ni Esau at saka ni Jacob, no? Na kung saan, ini-enjoy na ni Esau yung power, na-enjoy na ng lahi ni Esau yung wealth. Samantalang, ang lahi naman ni Israel or ni Jacob, nandun pa sila sa stage ng mababang uri pa lang sila ng tao, and at the same time nandun pa rin sila sa pagkaalipin. So, magkaiba man yung kanilang level ng pamumuhay ngayon, hindi ibig sabihin na mas blessed na yung nag-e-enjoy ng blessing. May preparasyon ang Diyos sa bawat tao at may tamang panahon ang Panginoon sa bawat blessing na ibibigay niya sa bawat isa. Kaya kung tayo man ngayon, mga kapatid, nandito ka sa panahon na naghihirap ka pa, o nasa panahon ka pa ngayon na parang hindi ka pa makawala sa dami ng problema, sa dami ng pagkakautang, problemang financial, problemang relasyon, problema ng ating kalagayan, no? Yung ating estado. Don't worry, kasi kagaya po ng naranasan ng lahi ni Jacob or ng lahi ng Israel, late man yon, pero naman hindi yun kayang suklian, hindi kayang pantayan ng kahit ano pa mang pagpapala na inilaan ng tao sa inilaan ng Panginoon. Kaya muli po, sana po napagpala tayong lahat at magkaroon tayo ng pag-asa sa pangalan ng ating Panginoon na ang lahat ay mararanasan natin according sa plan at sa timing ni Lord. God bless everyone! Good night.